we grow lots of different things depending climate year, but especially we grow alfalfa. Wheat, we have also the faba beans, and we have the family gardens. We grow the vegetables. Everything is organic. We have a lot of animals. Then we have a lot of fertilizer from our animals. The system. Yan. Morocco Day 3! Why? We take the teapots up like this. Just to make the foam. The foam will protect your tea from the insect, from the other things. If something fall down, we take the foam out and drink our tea. If she want to make natural color, white color, she work directly with the bobbins like that. But if she want to make colorful carpet like that, she need to fix it first, the colors. She put the bobbins in hot water with salt, vinegar and natural pigment. There please we can see the three technique of weaving, embroidery and knotted, 3 in 1. Tessuto, ricamato e nodato, 3 tecnico di lavoro. And thus we can see with 2 different material. We have the sheep wool and we have dromedary wool. That is dromedary. Yes. Welcome to Morocco! Artigiano, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Hello guys! So, I don't know kung nasan tayo ngayon, pero napakaganda ng place na to. It's like, nandito kami sa gitna ng mga matataas na mga bundok. Bundok siguro. Diba? Sobrang ganda. Nakakamangha. First time ako nakakita ng ganitong klaseng lugar. Paula, ano masasabi mo sa place na to? Oh, this is amazing. If you love, what's that? Nature. Wall climbing. Nature. You can come here. Guys, may mga sheep. This is one example of normal life with animals. Is it sheep? And that's a goat. Ah, goat. Okay. Hindi pala sheep. Goat pala yung mga yun.
Welcome to Sahara Desert! Hello guys, sasakay na kami ngayon ng camel. Akala ko madaling sumakay ng camel. Kailangan mo pala mag-balance. Masakit sa binti. Pero mo change position. Nag-change position na ako, umurong na ako, wala pa rin. Parang mas masarap maglakad. Welcome to Sahara! Good morning guys. Last day na ng tour namin dito sa Morocco. So, it's already, ano oras na pa? 4:45 na ng umaga. Lahat ng mga nandito sa camp nagsilabasan na dahil sasakay na kami ng camel dahil aabangan namin ng sunrise dito sa Sahara Desert. Marami pa dun sa kabila. Yung iba sa amin mag-ATV, yung iba sasakay ng camel. So, first experience na sumakay ng camel, feeling namin yung feeling na excited ka masyado kasi makakasakay ka ng camel. Pero nakakapagod din pala sumakay ng camel. Ang sakit sa braso, ang sakit sa kamay, ang sakit sa binti kasi kailangan mong mag-balance. Tapos lalo na kapag pababa yung lakad ng camel. Dahil pababa ng lakad, parang humpy masyado at lalong masakit sa braso. Ano tawag na ba tayo? Morning Sahara. Good morning. Day 4? Day 4 in Sahara Desert. Iba kayo. Ikaw pa. Hello. Excited na ba sumakay ulit ng camel? Ay, naku, baka ngawit na naman. Nakasakay na ako ng camel kagabi. At ano nangyari kaninang umaga? Sakit ang katawan. Kala ko ba excited?
Hi! We just finished our Moroccan tour. So this is our last night here in Morocco. Ano masasabi niyo sa ating bahay? Amazing. Sobrang ganda. Pang mayaman siya talaga. Mamaya itutour namin kayo sa aming tinutuluyan. Alam niyo guys, nakakatawa kanina kasi nakarang araw lang binook namin tong accommodation namin dito sa last day namin dito sa Morocco. Kaya lang kasi nagkaroon ng problem regarding sa location kasi yung sa booking.com yun ang inaasahan naming address na pupuntahan namin. Kaya lang parang yesterday on the last minute biglang ibang address ang binigay. So dahil yung kausap namin ay hindi marunong mag-English, so nahirapan kami mag-communicate kung bakit nagbago yung location, kung bakit hindi na doon sa dating doon sa original na address na pupuntahan talaga namin. Ayun. Pero eventually nagkaroon ng parang argument between us couple na ipa-cancel na lang daw, na ipa-cancel at mag-book na lang daw ng panibagong accommodation. Tapos yung tour driver namin dun sa Sahara Desert is kailangan ihatid sana kami dun sa location ng tutuluyan namin. Kaya kasi sabi niya is outside na nung sakop na dapat pag ida-drive niya. So pinakiusapan na lang namin na magbabayad na lang kami ng extra fee for that para lang ihatid kami. So ayun. So nagbayad na kami ng extra 40 euro kasi 5 euro per head daw ang babayaran namin para ihatid kami lahat. Ayun, pero binaba kami dun sa kanto. Tapos lakad kami na lakad sa eskinita. Hindi namin makita yung location ng titirhan namin. Buti na lang may nag-invite na Moroccan na tinulungan kami na doon dapat kami sa kabilang kalsada. Kasi andun yung location ng villa na tutuluyan namin. So anyways, sobrang ganda ng bahay. Mamaya itutur ko kayo. Hello! So, ayun. Lumabas muna kami doon sa villa sa tinutuluyan namin dahil maghahanap kami ng dinner. Kaya lang hanggang ngayon, iba sa amin mainit pa rin ang ulo. Yung isa is siya na yung nag-lead ng way para maghanap ng makakainan. Tapos yung isa naman is gusto gumamit na lang ng Google Map para madali lang daw makahanap ng kakainan. Pero chill lang mga guys. Ganyan talaga pag magkakaibigan. Anyway, ano oras na ba ngayon? 7:40 na kasi ng gabi. Pero kasi sabi nila, mostly ng mga kakainan dito is hanggang alas 12 ng ating gabi. So, kailangan namin maghanap. Anong masasabi mo sa nangyayari ngayon? Kailangan mo magkaroon ng direksyon sa buhay. Masyadong malalim na. Magplano bago umurong. Hindi pwedeng urong lang ng urong. Kasi naman umuurong. Wala namang umuurong ha. Si Mark din Google Map. Kasi nga wala siyang direksyon. Wala. Kaya ka tinuturuan magkaroon ng direksyon. Ay, Diyos ko. Yan ang init ng mga ulo ng mga tao. Gutom na kasi lahat. Hindi ako yun. Palaman pa tayo. Hello guys. Itutur ko kayo dito sa tinutulayan namin dito sa Morocco. Dito sa Marrakesh, Morocco. Okay na nga guys. Tara, pasok tayo. So, ito yung kusina namin. Ganyan pala yan. Nabubuksan pala yan. Oo. Saan tayo luto ng kanin din? Yung hinahanap na ako. Nandito. Nakita ko somewhere there. At ito yung toilet dito sa lower ground. Dalawa po. At may bidet.
ang napaka-importanting bidet. And ito yung receiving area or yung tatawag ng sala with chandelier. Tingnan nyo kung gaano kalaki. At yung sofa is Moroccan style. Pasensya na sa kalat. Kararating lang namin. Tingnan nyo naman. Ganda. And ito yung dining table. May pa-chandelier pa sila. At kung gusto nyo manood ng TV, meron din sila ditong couch, sala set. Ito yung klase ng sala set na gustong gusto ko. Tingnan nyo naman ang details. At syempre, meron din sila ditong receiving area. Sobrang laki. At ipapakita ko sa inyo ang swimming pool. Meron silang swimming pool dito. Oh, may pool sila. Maliit lang pero pwede na. Ganda, di ba? Papakita ko sa inyo yung mga kwarto namin sa taas. So, andito tayo ngayon sa second floor. Ito yung isang room dito sa tinutuluyan namin. May sarili pang TV. At ito naman, mukhang bed to ng mga bata. At mukhang ito yung master's bedroom dito. Dahil meron silang master's toilet and bath. Ito naman ang common toilet and bath. Tingnan nyo, ang ikinaganda dito, meron silang bidet. Yan ang bidet. So, dito, diyan ka magpupupo. Tapos, pagkatapos mo magpupo, dito ka maghuhugas. Dito sa bidet na to. Ngayon, punta naman tayo ng third floor. Itong third floor na to is, kung yung kanina is may master's bedroom, ito, isa pa to sa mga master's bedroom dito. Tingnan nyo naman, may sariling lutuan, may washing machine, may banyo, may sala, yung bed mo, at may arcade. At kung gusto mong manood, may projector. Alam nyo, feeling ko, napakayaman ng may-ari nito. Napakayaman ng may-ari nito. Pero,
Book lang, kasi mag-overnight lang kami. Dahil tomorrow afternoon, flight na namin tomorrow ng alas 7 ng gabi. So, kailangan namin ng matutuluyan. Mura lang naman itong nabook namin, 168 euro for overnight. Pero 8 kami, so mas mura. So, mga kasamaan natin, busy na ngayon sa dinner. So, nagluluto na sila. Dapat pala may Sprite tayo, no? Pang ano dito? Hindi tayo ng tubig, Sprite at toyo. Pagkahakat mo yan, pagkahakat mo. So, Mark, what's your specialty for tonight? Half rice, half cook. Grabe ka, Mark. Uy, hindi pa yan final ah. Wala pang final destination. Ang aming rice cook. Chef. Ang aming chef. Si chef at si assistant chef. Ay, chef! Ayoko ng ano yun dyan! Ano yan? Ate, minsan kailangan ng ano. Bakit kasi ako? At Rated PG. andito si Doña Paula. Yes. So, welcome to my villa. What's the name of your villa? Villa means... Villa Zora o Villa Zara? So, this is the Villa Zora, which is located outside the Marrakesh area, but it's Not considered- outside, it's within the It's boundary. within the boundary, but it's still considered as the new city of Marrakesh. So, did you see the chandeliers? We have Yeah. more chandeliers in the Ed. living room. Tingnan nyo. Masasabi nyo mayaman yung may-ari nito. Tingnan nyo ang flooring. Nasaan ang It's marble. All marble. Pati hagdanan, marble. Hello guys. So this is our last day here in Morocco. So those are the look for the kalesas. They have kalesas here. What is the English of kalesa ba? Horse riding. So last day na namin ngayon dito sa Morocco, pero ang daming mga aberyang nangyari sa buhay-buhay. mga If you go here in Morocco, do not get if they Anything put from the something, ref. yeah, if they put something on the fridge or anything, don't get it kasi they're going to ask you to pay for it. like what? Oo. Katulad ng nangyari kagabi, dahil may wine sa ref, binuksan ang wine sa ref. Hindi sila nag-message namin sila if it's okay to open. Hindi sila nag-message. Tapos ininom na namin lahat-lahat. Tsaka sila mag-message na, that's not for you guys. Lesson learned, wag maging pakailamero. Hello guys, so uwi na kami to Dublin. Tapos na ang aming bakasyon. So back to reality again. Makasama ko kanya-kanya ng bayad ng mga utang sa isa't isa. Send dito, send doon ng mga pictures. So, abangan nyo ako to our next adventure. Bye! Bye-bye! Bye-bye. Bye. Bye! Bye. Tapos na tayo. Bye, Morocco! Thank you.